Pagbati po mga kapatid. Nandito na naman tayo sa ating sama-samang pagninilay sa salita ng Diyos. Kamusta po kayo? Ako po si Sister Banji at siyempre kasama natin si Sister Lou. Welcome po mga kapanalig sa ika-54 na episode ng ating Leksyon Divina. Salamat sa Diyos, nakasurvive tayo sa matinding tag-init ng buwan ng Mayo. Feel natin talaga ang climate change. Ano, Sister Banji? Oo nga. Sana tayong lahat ay maging masigasig sa pangangalaga ng kalikasan. Oo nga, dahil ang mundong ito ay tahanan natin lahat. Ang abuso ng kapaligiran sa isang parte ng mundo ay nakakaapekto sa lahat. At ang buong sangkatauhan ay naghihirap. Mga kapanalig, di ba? Dapat lang tayong magtulungan. Dahil kahit ano man ang ating kulay, tayong lahat ay magkakapatid. Yan ang problema, Sister Banji. Hindi lahat ay naniniwala na magkakapatid tayong lahat at may responsibilidad sa isa't isa. Unfortunately, sa tingin ko, yan ay nakaugat sa hindi pagtanggap sa Diyos na Ama ng lahat at pagkakapatiran ng lahat na tao. Mga kapanalig, iyan ang ating pagninilayan sa Ebanghelyo ng Linggong darating, 10th Sunday in Ordinary Time. Mula sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 3, versikulo 20 hanggang 35. Medyo mahaba, kaya kukunin lang natin ang versikulo 20 hanggang 21 at 31 hanggang 35. Ang tungkol sa pamilya ni Jesus. Humingi muna tayo ng tulong sa Espiritu Santo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amang mapagmahal, maraming salamat po na kami inampun mong iyong mga anak kay Kristo Jesus, iyong bugtong na anak. Maraming salamat sa patuloy mong paggabay sa amin araw-araw habang sinisikap naming mamuhay ayon sa iyong kalooban. Ngayon po, ipadala mo ang iyong banal na Espiritu upang kami liwanagan sa salita mong aming pagninilayan. Katulad ni Maria, aming ina, maging bukasan ang aming puso sa pagtanggap sa iyong salita at hayaan itong maging mabunga sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong anak mo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon po ay pagnilayan natin ang tungkol sa pamilya ni Jesus mula sa Ebanghelyo ni San Marcos, chapter 3, verses 20 to 21, 31 to 35. Nang makauwi na sila ng bahay, ay muling nakatipon ang makapal na tao. Kaya wala silang panahong kumain. Nang marinig iyon ng kanyang mga kamag-anak, ay nagsilabar sila upang kunin siya sa pag-aakalang nasisiraan siya ng bait. Ang kanyang ina at mga kapatid ay dumating. Nagsitigil sila sa labas at ipinatawag siya. Nakaupo sa paligid niya ang napakaraming tao at nagsabi sila, "Ang iyong ina at mga kapatid ay nasa labas. Hinahanap ka nila." Sumagot siya sa kanila, "Sino ang aking ina at mga kapatid?" At tumingin siya sa mga nakaupo sa paligid niya at nagwika, "Narito ang aking ina at mga kapatid. Ang sino mang tumutupad sa kalooban ng Diyos ay aking kapatid na lalaki, kapatid na babae at ina." Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Nababaliw na si Jesus, sabi ng kanyang mga kamag-anak. Anong ginawa niya? Nagpagaling sa buong maghapon ng maraming tao na hindi naman niya kaano-ano. Walang lunch break. Tuloy-tuloy. Ay, baliw na talaga. Yan ang husga ng mga kamag-anak ni Jesus. Ano ang take mo dyan, Sister Lou? Well, magkaiba ang kanilang value system. Para kay Jesus, unahin ang kapakanan ng iba. Para sa mga kamag-anak, ang sarili. Hindi ba nangyayari din iyan ngayon sa ating lipunan? Unahin ang sarili, ang pamilya, ang buong angkan.
Natural lang na pahalagahan natin ang ating pamilya at angkan. Ayaw natin maging sanhi ng kahihiyan at pasakit sa kanila. Bagkus, gusto natin makapagbigay sa kanila ng karangalan at katanyagan. Lalo na tayong mga Pilipino, close ang ating family ties. Damang-dama natin ang ligaya at ang habis ng isa't isa. Tayo'y nakikiisa, nagtutulungan. Siyempre, ganoon din siguro si Jesus. Ang mga Hudyo ay may tribe mentality. Pangalagaan ang pamilya, ang angkan. Pero iba itong si Jesus. Ang kanyang charity ay beyond family and tribe. Kaya nakakagulat ang sinabi niya sa mga kamag-anak na dumating upang kunin siya. Oo nga, no? Sabi niya, sino ang aking ina at mga kapatid? Saka itinuro ang mga nakikinig sa kanya at sinabi, narito ang aking ina at mga kapatid. Ang sino mang tumutupad sa kalooban ng Diyos ay aking ina at mga kapatid. Anti-family kanya siya. It does not look that way. Si Jesus ay loving member ng Holy Family ni Mama Mary at Saint Joseph. Isa pa, siya ay galing sa langit. Member siya ng family ng Blessed Trinity. Ngayon, sinamantala lang niyang pagkakataong ito upang ituro sa mga tao ang tunay na katotohanan tungkol sa pamilya. Hindi ito nabubuo lamang ng flesh and blood, kundi ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang Diyos ang pundasyon ng pamilya at ang mga taong sumusunod sa kanyang kalooban ay sila ang bumubuo ng pamilya ng Diyos. Kaya, hindi naman itinatuwa ni Jesus ang mga kamag-anak niyang taga-Nazaret. Kung sila'y sumusunod sa kalooban ng Diyos, sila rin ay kabilang sa pamilya ni Jesus. Siyempre naman, isipin lang natin si Maria, ang ina ni Jesus. Siya ay maningning na halimbawa ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. At gayon din si San Jose. Sila ang unang mga genuine members ng pamilya ng Diyos. At si Jesus, upang maisakatuparan ang kanyang misyon na siyang kalooban ng Ama, iniwan niya ang kanyang earthly family. Noong nag-umpisa siyang ng kanyang public life, siguro namatay na si Saint Joseph. At ang kanyang inang si Maria ay nag-iisa. Sa panahong iyon, kawawa ang mga babaeng balo na nawalan ng asawa at anak na lalaki. Walang magpuprovide sa kanila. Namumuhay sila sa charity ng iba. Masakit man sa loob ni Jesus na iwanan ang kanyang ina, binigyan niya ng priority ang misyon ay pinagkaloob ng Ama sa kanya. Ibinuhos ang kanyang sarili sa pagpahayag ng mabuting balita at magpagaling sa mga may sakit. At sa wakas, inalay niya ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng mga katawan. Ito ay isang pangaral sa atin. Minsan sa ating buhay, maaring mangyari na kailangan mamili sa dalawang bagay, o ang kalooban ng Diyos o ang kapakanan ng pamilya. Halimbawa, may isang taong na inaalok na kumita ng malaki para sa ikabubuti ng pamilya. Ngunit sa pamamagitan ng isang makasalanang hanapbuhay, kailangan niyang mamili ang karangayaan ng natural family o ang katapatan sa kalooban ng Diyos. Sister Panji, hindi ba lahat ng mga nabinyagang Kristiyano ay kasapi ng pamilya ng Diyos? Paano kung ang isang taong bininyagan ay namumuhay ng taliwas sa kalooban ng Diyos? Member pa ba siya ng pamilya ni Jesus? Oo, dahil ayon kay San Pablo, di mababawi ang mga kaloob ng Diyos at ang pagtawag niya. Ngunit, ang mga unrepentant sinners ay disconnected sa Diyos. Para silang mga natuyong sanga na walang saysay at hindi nagkakabunga. Sila ang mga sick member ng pamilya ng Diyos. Ayon kay Pope Francis, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay hindi lamang sa mga malalaking desisyon. Araw-araw sa mga maliliit na bagay, ini-inspire tayo ng Espiritu Santo na piliin ang kalooban ng Diyos.
tinatawagan din tayong maghikayat sa iba na sumali sa pamilya ni Jesus. Kasi kay Jesus lamang masumpungan ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kung masaya tayo bilang kasapi ng pamilya ni Jesus, imbitahin rin natin ang iba na sumali. Yes, mga kapanalig, ang pamilya ng Jesus ay inclusive. Everybody is invited to the banquet. Iisa lang ang requirement. Do the will of God. Itanong nga natin sa ating sarili, binibigyan ko ba ng priority ang will of God sa aking araw-araw na pamumuhay? Ibinibahagi ko ba ito sa mga kakilala o kasambahay? Ang ligaya at kapayapaan na dala ng pagtalima sa kalooban ng Diyos. Ngayon po ay ipagpatuloy natin ang ating pagninilay sa Ebanghelyo sa pagbabahagi ng ating mga guests. Sina Sis Myla Angcola Balbuena at Sis Divina Gracia Pareha ng mga Our Lady of Fatima Parish, Pasay. Let us put ourselves in the presence of God. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amang Diyos, ipadala mo po sa amin ang banal na Espiritu. Tulungan mo kaming magnilay ng iyong salita na may pananampalataya at itanim ito sa aming puso ng may pag-asa sa buhay ng buong pagmamahal ayon sa halimbawa ni Jesucristong anak mo na bubuhay na kasama mo at ng Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo ng Panginoon ayon kay San Marco. Nang makauwi na sila ng bahay, ay muling nagkatipon ang makapal na tao, kaya't wala silang panahong kumain. Nang marinig iyon ng kanyang mga kamag-anak, ay nagsilabas sila upang kunin siya sa pag-aakalang nasisiraan siya ng bait. Ang kanyang ina at mga kapatid ay dumating. Nagsitigil sila sa labas at ipinatawag siya. Nakaupo sa paligid niya ang napakaraming tao at nagsabi sila, "Ang iyong ina at mga kapatid ay nasa labas, hinahanap kanila." Sumagot siya sa kanila, "Sino ang aking ina at mga kapatid?" At tumingin siya sa mga nakaupo sa paligid niya at nagwika, "Narito ang aking ina at mga kapatid. Ang sinumang tumutupad sa kalooban ng Diyos ay aking kapatid na lalaki, kapatid na babae, at ina." Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sister Binay, magnilay tayo. Ang bersikulong nakaantig sa aking puso ay ang sumagot siya sa kanila, "Sino ang aking ina at mga kapatid?" Sister Binay, dito sa ating community, sa CFC Handmaids of the Lord, dito talaga nararanasan ko na kahit hindi ko kayo kadugo, diba, bilang isang community, doon ko nakita na meron akong nanay sa ating community at meron ding mga kapatid. Lalo na yung sa nanay, yung ating chapter head, pinaka-head ko, siya ang sinusundan ko. At siya ang nagbibigay sa akin ng mga signal kung anong dapat kong gawain. Bilang anak niya, kailangan maging obedience ako dahil yun ang dapat kong gawin. Ngayon naman sa mga kapatid, kayo, di ba? Yung turing kong mga kapatid, kahit hindi ko kayo kadugo din, dahil nga bilang unit head nyo naman, ako naman ang may obligasyon para kayo ay bigyan ng mga halimbawa kung tayo ay mga hindi nagkakasundo sa ating community, nandoon ako upang kayo ay pangaralan, makinig sa inyong mga hinaing sa buhay, dahil bilang isang nanay nyo na rin sa ating CFC Handmaids of the Lord, dapat naroroon ako upang pakinggan kayo na kahit ang ang community natin ay hindi perpekto, pero alam ko nandiyan dyan si Lord at ang banal na Espiritu na hindi tayo pinababayaan sa awa at sa habag niya. Amen. Ako naman, Sister Myla, ang naka-touch naman sa akin sa binasa ko yung etong verse na ito. Narito ang aking ina at mga kapatid. Ang sino mang tumutupad sa kalooban ng Diyos ay aking kapatid na lalaki,
kapatid na babae, at ina. Gusto ko lang din i-share sa iyo, Sister Myla, kasi naalala ko nga nung araw, nung maliliit pa yung mga anak ko, pagkakasama pa kami palagi. Sabay-sabay kami kumakain, namamasyal, nagsisimba, nagbibiroan. Hanggang dumating yung time na, yun nga, nagsilaki na sila, nagkaroon na sila ng kanya-kanyang buhay, kaya naiwan ako mag-isa. Nakakalungkot din, nakakamiss. Minsan, dinidiscern ko rin, sabi ko, ito ba yung pagiging buhay ko? Hanggang sa, ayun nga, napapasalamat ako sa Diyos kasi nagkaroon ako ng community sa atin yan, sa lugar. Ito nga, nagkasama tayo sa Handmaids of the Lord. At bukod pa dito, meron din akong iba pang grupo sa ating, sa parish din, parish community. Bali, ginawa ni Lord na isinama niya ako sa isang malaking pamilya. Napapunta ako sa isang mas malaking pamilya kung saan para ko rin silang, nagkaroon din ako doon ng nanay, meron din akong kapatid na lalaki at meron din akong kapatid na babae. Kasi nandun din yung kasiyahan, masaya din pag nagkakasama-sama, lalo na pag meron tayong mga assembly, mga activities, tapos yung sama-sama tayong nagdarasal. Rosary. Although meron talaga tayong mga experiences, iba't ibang nararanasan sa ating mga kapatid, pero ganoon talaga kasi iba-iba nga tayo, pero dahil nga isa lang naman yung lumikha sa atin at tayo ay nilikha nga sa imahe ng ating Panginoon, nakawalis ng ating Panginoon. Kaya talagang spiritually magkakapatid tayo. Kaya bali, ayun, katulad nga ng sinabi ni Jesus na ang sino mang tumutupad sa kalooban ng Ama ay kanyang kapatid, ina, kapatid na babae, kapatid na lalaki at ina. Amen. Maraming salamat, Sister Binay, sa napakaganda mong sharing sa umagang ito. At nagpapasalamat din ako sa Panginoon sa buhay natin dalawa sa araw na ito. Thank you din, Sister Myla. Ngayon naman ay sa ating pagtatapos ay manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo po kami na ang iyong salita ang maging tanglaw sa aming landas. Nawa ang kapangyarihan nito ang magbigay lakas sa amin upang mabuhay kami bilang iyong anak at tunay na saksi ng iyong pag-ibig. Amen. Amen. Jesus, Have mercy on us. Mary and Joseph, Pray for us. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat, Sis Myla at Sis Divina Gracia, sa inyong inspiring sharing. Nawa ang salita ng Diyos ay patuloy na magbigay sa atin ng katatagan sa pagsabuhay ng kalooban ng Ama araw-araw. Maibahagi sana natin ang ligaya ng mapabilang sa pamilya ni Jesus sa mga kapatid na naghahanap ng kapayapaan. At maraming salamat din po sa inyong lahat na patuloy na sumasabay-bay dito sa ating Lectio Divina. Alala namin kayong lahat sa aming panalangin. Muli, inaaniya namin kayong mag-subscribe sa aming YouTube channel, mag-like, follow, share sa aming Facebook pages. Maraming salamat din po sa inyong suporta sa aming mission sa Bible Ministry. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon. At sa mga nais pang tumulong, maaari po kayong mag-deposit sa mga sumusunod na bank accounts. Bilang pagtatapos, magpasalamat tayo sa paggabay ng ating Panginoon. Pagpalain nawa tayo ng ating mapagmahal at mahabaging Diyos. Sama-sama po tayong manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal naming Ama,
Maraming salamat po sa iyong pagmamahal at pagkalinga sa amin araw-araw. Sa pagpatawad mo sa aming mga kasalanan, sa pagpagaling mo ng aming mga sakit, sa mga biyayang ipinagkakaloob mo sa amin tuwina, at sa bagong buhay na aming nakamtan sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Ipinauubaya namin sa iyo, O Ama, ang Santo Papa, ang mga pinuno ng simbahan at ng mga bansa, ang mga biktima ng kalamidad at digmaan, ang mga may sakit at mga healthcare workers, ang mga gumagawa ng kabutihan, pati ng kasamaan, ang mga pamilya, ang mga operators ng social communications, ang aming mga taga-subaybay at sponsors. Padala mo po ang iyong banal na Espiritu upang puspusin kami ng liwanag at lakas na espiritual habang kami patuloy na naglalakbay patungo sa iyong kaharian kasama ang aming mga kapatid sa pananampalataya. Tulungan mo po kami na maibahagi ang iyong pagmamahal at ang bagong buhay na aming nakamtan sa pamamagitan ni Kristong anak mo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, muli maraming salamat po. Lagi nating alalahanin, mahal tayo ni Lord, purihin siya, ngayon at magpakailanman. See you next first Wednesday of July at 6 p.m. Here in this FB page and YouTube.